Bakit sinasabi ng mga eksperto na maaga pa tayo kay XRP? At bakit ikinukumpara ang adoption rate niya sa internet noong taong 1992? Oo mga kakripto, noong taong 1992, halos wala pang gumagamit ng internet. At ayon po sa bagong datos, ang kasalukuyang adoption rate ni XRP ay kapareho raw ng internet users noon. Ibig sabihin ay nasa napakaagang yugto pa lang tayo ng posibleng pagsabog ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po ikinukumpara itong si XRP sa internet noong taong 1992. Ayon po sa datos na inilabas ng isang kilalang XRP supporter na si Ginoong Eduardo Farina ng Alpha Lions Academy, ang XRP adoption rate ngayon ay kapareho raw ng internet users noong taong 1992. Ibig sabihin, sa kasalukuyan ay may 6.5 million XRP wallets at kahit pa may mga duplicated o maraming wallets ang iisang tao, malinaw pa rin na maliit pa lang ang bilang ng mga aktwal na gumagamit or users kay XRP. Noong 1992, ganun din ang nangyari sa internet. Marami ang hindi pa naniniwala rito. Marami ang nagsasabing baka hindi ito magtatagal. Pero tignan po ninyo ngayon, mahigit 5.5 billion na ang users or gumagamit ng internet sa buong mundo. Yan ay higit 78,000% growth sa loob lang ng 3 dekada. Ang sinasabi dito ng mga eksperto ay ganito: kung sa XRP ay nasa parehong stage ngayon na pinagdaanan ng internet noon, baka nasa unahan tayo ng isang napakalaking oportunidad. Ngayon ay bakit po mahalagang malaman kung early pa tayo kay XRP? Simple lamang po yan mga kakripto. Kapag sinabi nating maaga pa, ibig sabihin nito ay hindi pa fully saturated ang market. Ibig sabihin ay mababa pa ang presyo, pero malaki ang potensyal na tumaas kapag dumami na ang mga gumagamit or users. Kung magbabalik tanaw tayo kay Bitcoin, tandaan natin na noong nagsisimula pa lang si Bitcoin noong taong 2009, maraming nagsabing scam ito o kaya ay hindi raw ito magtatagal. Pero ngayon ay tignan mo si Bitcoin, naging hari ng crypto at milyonaryo ang maraming naunang pumasok sa kanya. Ganun din ang posibleng mangyari kay XRP, lalo na't kilala siya sa payments and remittance sector. Ang technology po ni XRP ay mabilis, mura at scalable. 3 bagay na mahalaga lalo na sa global finance system. Ngayon ay paano natin maikukumpara ang crypto adoption sa internet adoption? Ayan. Ayon po sa ulat ng AAA, isang global cryptocurrency data firm, halos 560 million na ang mga crypto users sa buong mundo sa pagtatapos po ng taong 2024. At alam nyo ba, ang bilang na ito ay kapareho ng internet users noong taong 2002. Kung susundin natin ang growth trajectory na ito, ibig sabihin ay nasa 2002 stage na ang crypto sa kabuuan at si XRP naman ay parang nasa 1992 stage pa lamang. Ibig sabihin ay mas maaga pa talaga ang development ni XRP kumpara sa buong crypto market. Kung itutuloy po ni XRP ang trajectory na ito, posibleng umabot po siya sa mass adoption level. At kapag nangyari po yan, hindi malayong magbago ang presyo ni XRP mula $2.29 ngayon papuntang $100 o baka $1,000 sa mga susunod na taon. Ayon ito sa ilang mga eksperto sa market. Ngayon is bakit po kakaiba sa XRP kumpara sa ibang crypto? Sa XRP isa po kasi si XRP sa mga may tunay na use case. Habang ang iba ay ginagamit para lang sa trading o speculative investing, si XRP po ay ginagamit na ngayon sa mga real world payment solutions.
Sa madaling salita, hindi lang hype si XRP. May functionality po siya na tunay na nakakatulong lalo na sa mga bangko at financial institutions. Maraming kumpanya na rin ang gumagamit kay XRP sa cross-border payments. At kung dadami pa ang institutions na mag-a-adapt dito, asahan natin na lalakas palalo ang kanyang demand. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan mga crypto, ang pagiging early sa isang financial trend ay laging may dalang malaking opportunity. Tulad ng mga taong unang bumili ng lupa sa BGC noong ito'y puro damuhan pa lang. Ganun din ang potensyal natin kung maaga tayong sumakay sa adoption wave ni XRP. Para sa mga Pinoy na gustong magsimula pa lang sa crypto, malaking tulong ang malaman na hindi pa huli ang lahat. Kung tutuusin, nasa simula pa lamang talaga tayo. At kung mag-i-invest ka ngayon, syempre, responsibly at may sapat na kaalaman. Posibleng ikaw ang susunod na makikinabang sa pagsabog ng adoption rate ni XRP. Sa panahon ngayon na napakarami ng scam at saka hype projects sa crypto, mas maganda nang tumutok tayo sa mga may tunay na long-term potential tulad ni XRP. At ayan po bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw po ang mensahe, maaga pa tayo. Hindi pa late para sumabay sa paglago ni XRP. Pero tandaan natin, hindi ito nangangahulugan na dapat ay basta-basta na lang tayong bumili. Kailangan pa rin ng research, analysis at saka risk management. Maganda rin gamitin ang pagkakataong ito para mag-aral palalo tungkol sa blockchain technology, adoption trends at kung paano po ito ginagamit sa tunay na mundo. Kung magiging matalino po tayo sa ating diskarte, hindi malayong maging bahagi tayo ng susunod na wave ng mga investors na makikinabang sa paglago ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.